ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag nagmahal ka, matuto kang makontento sa isa. Ang paghahangad ng higit pa minsan ay nagdudulot ng matinding karma ang magpapahirap sa iyo pag ito'y dumapo na. Ikaw kabarangay, umabot ka na ba sa puntong nais mo na ring makalaya mula sa isang relasyon? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Palagi po akong nakaabang sa programa ninyo tuwing tanghali at wala rin po akong pinapalampas na episode sa Barangay Love Stories. Ako po si Marcia, 66 years old at kasalukuyang nakatira sa Caloocan. 40 years po akong kasal sa asawa kong si Ramon. Mas matanda siya sa akin ng 1 taon at nagkaroon din kami ng 4 na anak. Lahat sila ay may kanya-kanya ng mga pamilya at nakabukod na rin sa amin. Ang bunso namin ay nagpakasal 5 taon nang nakakalipas. Masaya naman po ako para sa kanila dahil maayos ang kanilang naging pamilya. Hindi rin ako nakikialam sa mga desisyon nila sa buhay dahil nasa hustong gulang na naman sila. Ilang buwan matapos ako magretiro ay na-enjoy ko naman ang pagpapahinga ko. Pero sa katagalan ay unti-unti na rin po akong dinapuan ng pagkabagot sa paulit-ulit na gawain sa bahay. Minsan naiisip ko na rin kung hanggang dito na lamang ba talaga ang buhay ko. Pakiramdam ko, dapat ay may iba pa akong ginagawa, pero ang problema, hindi ko rin naman alam kung ano yon. Bukod pa roon ay marahil ay nakakaramdam ako ng ganito dahil naaalala ko yung ginawa sa akin ng asawa ko. Papa Dudut, mga kabarangay, hindi po kasi naging mabuting asawa sa akin ang asawa ko. Sa totoo lang, sa 40 taon naming pagsasama, ay ganon din katagal na nagtiis ako sa kanya. Kaya tuwing naaalala ko siya ay naiisip ko rin kung gaano kalalim yung naipon kong galit ng panahon na yon. At ito ang naging dahilan, kakakasal pa lang namin noon nang may malaman akong tinatago itong si Ramon, Papa Dudut. Bunganga mo! Nakikain pa siya nung kasal natin! Hindi na kayo nahiya! Tama na nga sabi! Anong tama na? Akala ko magbabago ka na pagkatapos ng kasal natin. Yun pala, hindi ka na nagbago! Mas lumala pa! Marcia, nung nakilala mo ko, alam mong babaero na ako, hindi ba? May magagawa ba akong ulapitin ako ng mga babae? May magagawa ka! Nasa tamang pag-iisip ka pa naman ah! Kung hindi mo mapigilan yung kakatihan mo, ikis-kis mo na lang sa pader! Noong hindi pa tayo nagpapakasal, kaya ko pang tiisin eh! Pero ngayon, mahiya ka naman! Mag-asawa na tayo! Magpakatino ka na! Ano ba yung nirereklamo mo? Eh, ikaw naman yung pinili ko ah! Ikaw naman yung pinakasalan ko! Dapat ka magpasalamat ka pa eh! Sa dami na nag-aabol sa akin, ikaw yung binahay ko! Ipinaglalaban mo pa talaga yung kahayupan mo! Wisit ka! Tumigil ka nga sa kababasag ng pinggan! Mauubos na eh! Wala akong pakialam! Tumigil ka na sabi! Gusto ko na makipaghiwalay! Manahimik ka na! Matulog na tayo! Hindi! Lalayasan na kita! Ano yung ginagawa mo? Mag-aalis sa balutan ka ng 10 oras ng gabi? Tama na yan! Itigil mo na yan! Hindi! Lalayasan na kita habang maaga pa! Tumigil ka! Nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung anong klase kahiyan yung aabutin natin sa gagawin mo? Ah, ganon! Sa ibang tao nahihiya ka, pero sa akin na mismong
Ako ang padre de pamilya, kaya ako yung masusunod sa lahat. Ang galing mo naman! Yung pagiging padre de pamilya, hindi yung lisensya para malaya mo kung gaguhin ng paulit-ulit! Kahit ano pang sabihin mo, lalaki pa rin ako. Normal na sa akin ang mga babae. Bakit? Pati rin naman kayo mga babae. Kaya nyo rin gawin yun ah. Ah, talaga ba? Gusto mong gawin ko rin yung ginagawa mo para patas tayo? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Eh ano? Gusto mong sabihin na ikaw lang ang may karapatang magloko porque ikaw yung padre de pamilya, ganun ba yon? Na dapat manahimik lang ako tuwing nambababae ka dahil asawa mo lang naman ako? Pwes, tigilan mo ako sa mga katangahan mong yan! Ikaw lang nagsasabi niyan. Nang babae lang naman ako pero dami mo na sinasabi. Hindi ba pwedeng palampasin mo na lang muna to? Tapos ano? Gagawin mo lang ulit? Pwede ba? Itiko mo na yung bibig mo. Gabing-gabi na oh. Nakakabulahaw na tayo ng mga natutulog na kabarangay. Eh di sana naisip mo yan bago ka nagpahuli sa pambababae mo! Alam mo, iikot at iikot lang tong usapan na to. Mabuti pa, huwag mo nang ituloy ang pag-iempake mo at matulog na tayo. Hindi pwede! Aalis na ako! Sige na, pag-usapan na lang natin ito bukas. Pwede ba yon? Ay nako! Ewan ko sa'yo! At hindi nga ako natuloy sa pag-aalsa balutan ng gabing yon, Papa Dudut. Kahit galit na galit ako sa ginawa ni Ramon ay hindi ko alam kung bakit pinili ko pa ring palampasin yon. Marahil ay dahil na rin sa pagmamahal ko sa kanya. Kaya pinagbigyan ko pa rin siya, Papa Dudut. Pero hindi niya maialis sa akin ang magalit lalo na at nakakainsulto yung ginawa niyang yon at talaga namang nakaka-high blood. Hanggang sa nasundan pa ng nasundan yung naunang pambababae niya sa loob ng 40 taon ng pagsasama naming dalawa. Halos hindi ko na nga mabilang kung ilang beses niyang ginawa yon at kung ilang beses na rin akong nagtangkang hiwalayan siya. Ngunit habang tumatagal ay mas nagiging martir ako. Lalo na nang nagkaroon na kami ng mga anak. Sa pagkakataong yun kasi ay hindi na lamang sarili ko ang iniisip ko. May iba nang maapektuhan kung itutuloy namin ang paghihiwalay. Hindi yun naging madali sa akin pero ibinuhos ko na lamang ang atensyon ko sa trabaho at sa anak namin. Para hindi ko na maisip pa na niloloko ako ng asawa ko. Nang tumanda na kaming dalawa, nasa mid-60s na, umabot na noon sa puntong namamanhid na kami ng mga anak ko sa pambababae ni Ramon, Papa Dudut. Mukhang may lakad ka. Hindi ka na naman ba dito kakain ng hapunan? Ha? Oo. Sa labas na lang ako kakain. Eh saan ka ba pupunta? Gabi-gabi ka na lang umaalis ah. Diyan lang, kina paring Isting. May bago lang kami pinaplanong business. Business? Anong business naman yan? Buy and sell, ganun. Si Esting lang naman ang kakausapin mo tapos isputing na isputing ka pa. Balak mo bang akitin si Esting? Ano ba pinuputok ng butsi mo? Ano masama kung nag-aayos ako? Buti nga't nag-aayos ako. Di tulad mo na matagal na nagpabaya sa itsura. Anong sinasabi mong nagpabaya? Akala mo ba ganun lang kadali na maging ina at asawa dito sa bahay na ito? Alangan namang unahin ko pa yung pag-aayos kaysa sa pag-aasikaso rito para sa inyo ng mga anak natin. Bakit ba bigla ka nagkakaganyan? Kung kailan tumanda na tayo, saka ka pa nagre-reklamo? Yun na nga eh. Ang tanda na natin pero parang tumatanda ka ng paurong. Hindi mo pa rin mapigilan yung sarili mo sa pambababae. Hoy Marcia, alam mo hindi na ako magbabago. Kaya kesa magsaya ka ng laway mo sa kakabunganga mo sa akin, tumahimik ka na lang at makontento na ikaw pa rin yung inuuwian ko. Abay makapagsalita ka. Parang napakaswerte ko na yung inuuwian mo ko. Akala mo ba gustong-gusto ko yung inuuwian mo ko? Ang kapal naman ng mukha mo. Malas mo kasi ikaw yung babae sa ating dalawa. Ikaw yung nanay na kailangang maiwan sa mga anak natin. Magpasalamat ka na lang na naibibigay ko pa rin lahat ng mga kailangan nyo. Yung iba nga dyan, wala na talagang pakialam eh. Hoy! Para lang sa kaalaman mo, kaya ko ring magtrabaho. Kaya ko ring buhayin yung mga anak ko. Hindi mo na lang kasi aminin na umiiwas ka sa kahihiyan kaya dito ka pa rin umuuwi. Para magmukha kang matino, ulirang asawa. Ibang klase talaga yung tigas ng apog mo.
Itiko mo yung bunganga mo. Hindi ko na gusto yung mga lumalabas dyan ha. Umayos ka, baka hindi kita matansya. O kung ganon, tinatablang ka rin pala ng kahihiyan eh. Kung hindi ka mapigilan sa pambababae mo, wag mo rin akong pigilan sa kakabunganga ko. Tanggapin mo lahat ng pangiinsulto ko kasi kulang na kulang pa ang mga yan. Alam mo, pag ako nagsawa, tatahiin ko yung bibig mo eh. Nang wala na akong marinig, nakakarindi, paulit-ulit. Sus! Alam mo kung anong solusyon dyan pero ayaw mo rin naman. Kaya wag ka nang umasa, natatahimik lang ako. Sino ba naman kasi makukontento na lang sa kagaya mo? Ni hindi ka na nga nag-aayos. Paano pa ako gagana sa'yo kung ganyan ka? Kahit magsuklay, hindi mo na magawa. Hindi mo talaga naiintindihan yung hirap ng pagiging nanay ano? At saka kung yan yung pamantayan mo sa isang babae, bakit ako yung pinakasalan mo? Ewan ko sa'yo. Kung hindi mo na kayang pambababae ko, di umalis ka. Hindi mo lang alam, Ramon. Pero naaawa na lang ako sa'yo, kaya ako nandito. Akala mo kasi kung sino kang makisid pa, pero ang totoo, lipas ka na. Amoy lupa ka na rin. Kung isang araw mabaldado ka, akala mo ba aalagaan ka ng mga babae mo? Ha? Iiwan ka rin lang ng mga yon. May pakinabang ka lang sa kanila ngayon kasi may pera ka. Tumahimik ka. Gagawin ko kung anong gusto ko at wala ka nang magagawa. Alam mo kung ano mas magandang gawin? Manahimik ka at manood kung paano ako sambay ng mga babae ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay binitawan ko ang mga salitang yon, hindi para umasa na magbabago pa siya. Binitawan ko ang ganong mga salita para makaganti, para lumaban at para saktan siya. Para iparamdam sa kanya yung sakit na nararamdaman ko noon habang ipinamumukha niyang losyang na ako at siya lang yung nagtsatsaga sa akin. Matapos yun ay umabot na ako sa puntong tanggap ko na. Tanggap ko ng kahit na anong gawin ko at kahit na ilang masasakit na salita pang ibato ko kay Ramon ay hindi na rin yun tatalab pa sa kanya. Mahirap na talaga siyang baguhin kung nakasanayan na niyang mambabae mula noong magsama kaming dalawa. Para bang hindi siya mabubuhay kung hindi niya gagawin yon. Hindi naman ako nagkulang bilang isang asawa. Tuwing nangangalabit siya noon ay pinagbibigyan ko naman siya. Hanggang sa sumuko na lamang ako at nagpaubaya na lamang dahil napagod na rin akong ipaglaban yung pagiging asawa ko kay Ramon. At nang dumating kami sa puntong pareho na rin naman kaming matanda na at uugod-ugod na. At medyo napapanot na rin siya, alam kong bumababa na rin noon ang tingin niya sa sarili niya. Pero sa halip na maawa ay mas lalo ko pang ipinamukha sa kanya yung edad naming dalawa ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa ginawa kong yon, akala ko ay unti-unti na akong nakakaganti sa asawa ko, Papa Dudut. Ang akala ko ay unti-unti na akong nakakahabol sa mga ginawa niya sa akin noon. Pero hindi ko akalain na babawiin pa pala niya ang lahat ng yon. Sa 40 taon na mag-asawa kami ni Ramon, kahit alam kong nambababae siya ay hindi ko siya nahuli sa aktong kasama niyang babae niya. Pero lantaran niyang ipinapakita sa akin noon na pupuntahan niya ang babae niya at wala akong magagawa para pigilan siya. Ipinamumukha niya noon na may pumapatol pa rin sa kanya sa kabila ng edad niya at hindi siya pinandidirihan ng mga babae niya kahit mas bata pa nga ang mga yon sa kanya. Pakiramdam ko tuloy ay wala na talaga akong kwentang asawa at naroon na lamang ako dahil may mga anak kaming nangangailangan ng kumpletong pamilya. At kung kailan 66 na taong gulang na ako ay saka pa nangyari sa akin yon. Ang sakit-sakit pala, Papa Dudut. Lumabas ka rin sa lungga mo. Mabuti naman at pumayag ka na manood tayo ng sine. Aba, nag-retire ka nga hindi ka naman nag-e-enjoy. Buti na nga lang at pinilit mo akong lumabas, Mare. Ang ganda ng pelikula. Ang tagal ko na palang hindi nakakanood ng sine. Kaya nga
Dapat pag senior citizen na, nag-enjoy na lang tayo ng mga buhay natin. Relax ba? Tsaka sayang yung libreng ticket, no? Kahit di ka na nga manood matulog ka na lang sa loob. Libreng aircon pa. Ay, sa bagay. Ay, naku Mare. Teka lang ha, naiihi uli ako. Ikaw ba? Ay, hindi pa naman. Sige, mag-CR ka na. Hintay na lang kita dito sa labas. Sige. Naku, sasabog na tong pantog ko. Sige ha. Ano ba naman yung babae yun? Oo. Akala mo sinisilihan kung makatawa. Ay, teka. Parang si Ramon yung kasama nun ah. Aba, si Ramon nga. Buwisit na lalaking yun. Hoy, Ramon! Oh, anong ginagawa mo rito? Ako? Nanood ng sine. Kayo, anong ginawa nyo dyan sa loob? Naglampungan? Marcia, pwede ba? Huwag ka mag-iskandalo rito. Nakakahiya. Kayo ang mas nakakahiya. Tingnan nyo nga yung mga itsura ninyo. Parang maglolo na kayo Tapos naglalandian pa kayo dito. Magkaibigan lang kami, Nay. OA nyo naman. Nay! Aba, wag mo nga akong matawag-tawag na nanay. Hindi kita anak. Dito sa sugar daddy mo, anong tawag mo? Tara na, Melanie. Umalis na tayo. Wala tayong mapapala rito. Aba, teka lang. Hindi pa ako tapos. Oy, ikaw na babaeng maharot. Gaano na kayo katagal na magkarelasyon itong asawa ko, ha? Ba't mo ba inaalam? Siya na lang tanungin mo. Kasi wala akong time mag-isip kung gaano na kami katagal. Tsaka may pangalan ako Pakikabisa ho, Mrs. Melanie. Ang pangalan ko, Melanie. Okay na? Ba't hindi ka lang pala maharot na babae, ano? Bastos ka pa! Alam mo kung ano mas maganda, ha? Bawasan natin yung buhok mo't baka sakaling mawala yung kalandian mo! Ha? Uy, Marcia! Ikaw mo si Melanie! Masasasaya siya! Masarap ba sa pakiramdam? Yung inuuga yung ulo mo? Bumitaw ka! Hindi mo na akong pwedeng diktahan ngayon dyan sa gusto mo! Gagawin ko rin kung ano yung gusto ko! Halika rito! Marcia, tama na! Tama na! Ako ba talaga yung itinulak mo? Tumigil ka na kasi! Gurang! Baka gusto mo nga ako pa yung tumulak sa'yo! Huwag ba akong subukan? Kasi magli-lips to lips kayo yung sahig na tinatapakan mo! Ba't napakayabang mong babae ka? Halata namang pera lang ang habol mo sa asawa ko. Magkano na bang nagastos niya sa'yo para magkaganyan ka, ha? Manggagamit ka lang naman! Wala kang pake! Di mo naman pera yung binibigay niya sa akin! Huwag ka nga! Kung makapagsalita ka, umaasa ka lang din naman dito sa babe ko! Diyan ka nagkakamali, boba! Kung tutuusin, hindi ko kailangan ng pera niya dahil meron akong sariling pensyon. Isa pa, kahit matanda na ako, kayang-kaya ko pang magbanat ng buto kung gugustuhin ko. Hindi katulad mo, umaasa lang sa sugar daddy at bubuka-buka ka lang bilang kapalit. Sabing tama na! Sobra na yung mga sinasabi mo! Nakakahiya, Pinagtitinginan na tayo ng mga tao! Di mabuti! Para tabla naman kayo ng kahihiyan kahit na kaunti! Mag-usap tayo mamaya sa bahay! Melanie, halika na! Ay sige, magsama kayo! Ituloy niyo yung kalandian ninyo! Nakakadiri kayo! Ay, Mare, sus Mariosep! Ano nangyari? Tsaka, sinong kasama ni paring Ramon? Sino pa? Di yung babae niya. Nahuli ko sa akto kaya ayon, kinumpronta ko. Naku, kaya pala nagkukumpulan ng mga tao rito. Ay, ano? Gusto mo pa bang pumasyal pa tayo o uuwi ka na lang? Mukhang high blood ka sa mga yun Hindi, Mare. Ituloy natin ang pamamasyal. Hindi ako uuwi ng bahay na parang pinagsakluban ng langit at lupa dahil lamang sa kanila. Ako pa yung magmumukhang talo kapag ganun ang ginawa ko. Yan ang kilala kong Marcia. Palaban! Naku, suportado kita dyan, Mare. O siya, halika na. Ituloy na natin ang paglilibang. Papa Dudut, kung anong kinaganda ng babae ni Ramon ay siya namang kinasama ng ugali nito. 30 anyos pa lang daw ito, gusto kong masuka dahil
para na silang mag-ama. Mabuti sana kung tunay silang nagmamahalan pero alam ko naman na pera lang ang habol ng babae sa asawa ko. Kung tutuusin nga ay mas matanda pa sa babaeng yon ang panganay na anak namin ni Ramon. Nalaman ko rin na nagkakilala si Ramon at ang babae niya sa isang massage parlor. Masahista ito roon at nakursunodahan naman kaagad ng magaling kong asawa. Matapos ko silang mahuli ay hindi na talaga kami nag-usap ng asawa ko sa bahay. Tumigil na rin po ako sa pagsisilbi sa kanya at mula noon ay pinaglalaba at pinagluluto ko na lamang ang sarili ko. Alam kong inis din si Ramon sa ginawa kong yon pero hindi niya naman magawang maggalit sa akin ng dahil doon. Natuto siyang magluto para sa sarili niya pero yung mga marurumi niyang damit tingin ko ay dinadala niya doon sa babae niya para yung babae na ang mag-asikaso. Sa akin naman ay ayos lang yon dahil gusto ko na magdusa siya. Kahit kasi sila pa rin ang babaeng yon ay batid kong hindi rin naman magtatagal yung masaya nilang pagsasama, Papa Dudut. Noong lumaon ay paisa-isang beses na lamang umuwi si Ramon sa bahay. Tingin ko'y ibinahay na niya si Melanie at doon na rin sila nagsasama. At syempre yung mga anak namin ay wala pa rin kaalam-alam sa mga pangyayari, Papa Dudut. Naligaw ka, Ramon. Ano namang masamang hangin na nagdala sa'yo rito, ha? Birthday mo, hindi ba? Daming handa. Mukhang marami kaya at bisitang darating. Ano naman sa'yo? Hindi ba't may babae ka na? Ibinabahay mo na nga yata Tapos magpapakita ka pa rito ngayon. Huwag ka na nga magpanggap dyan. Ay, nagsisimula ka na naman. Yung mga anak mo, nasaan? Parating na din ang mga yun mamaya. Nauna ka lang ng dating. Di mabuti para may kasama ka naman mag-birthday. Di yung kung ano-ano na naman ang iniisip mo. Ikaw naman yung nagsisimula ngayon. Alam ko naman ako hindi kita uunahan. Bubunga nga mo na naman ako. Naku, kung ako sa'yo wag mo na lang subukan. Mahal ko si Melanie. Ano? Ulitin mo nga yung sinabi mo? Mahal ko si Melanie. Hindi ka naman siguro bingi, hindi ba? Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Pumunta ka lang dito para sabihin yan? Alam mo, sa totoo lang, ayoko makipag-away ngayon dahil ayoko masira ang araw na ito. Hindi ka na lang magpasalamat na naaalala pa kita. Na naaalala ko pa ang birthday mo ngayon. Kung ibang lalaki lang ako hindi mo na ako makikita dito. At talagang proud na proud ka pa sa ginawa mo, no? Aba, oo naman. Sa ganda ni Melanie, napakaswerte ko na. Ha? Tingnan ko lang kung maganda pa rin siya sa paningin mo kapag tumagal-tagal pa kayo. Baka sabihin mo rin sa kanya lahat ng mga sinabi mong insulto sa akin. Palagi na lang tayo nauuwi sa pagtatalo. Wala na tayong pag-uusap na naging mahinahon tayong dalawa. Sino ba naman magiging mahinahon? Sige nga. Hindi ako natutuwa sa ginawa mong kawalangyaan sa buhay. Pero sige lang. Magpakasaya ka lang ngayon hanggat nararamdaman mo pa yan. Anong ibig mo sabihin? Gawin mo na kung anong gusto mong gawin. Ayaw mo pa ba? Nagsasama na rin naman kayo ng babae mo di kayo na. Maghiwalay na lang tayo para wala ka ng dahilan para bumalik-balik pa rito. Baka maging utang na loob ko pa sa iyo yung presensya mo. Ibang klase ka rin, no? Kala mo naman magiging masaya kapag naghiwalay tayo. Samantalang nung maayos pa tayo, halos himatayin ka sa kilig dahil sa akin. Napakayabang mo talaga. Hoy! Dati yon. Huwag mo nang alalahanin pa dahil malabo nang maibalik yon. Hinding-hindi na ako kikiligin sa yung amoy lupa ka. Makapagsalita ka naman dyan parang dalaga ka pa. Pareho lang tayo amoy lupa. Ang kaibahan lang sa akin, may nagkakamali pa. Sa'yo, wala na. Sinaulo ka talaga! Umalis ka na nga rito! Hindi ko kailangan ng presensya mo ngayong birthday ko. Panira ka lang ng araw Umuwi ka ng araw sa babae mo. Alis na! Talagang aalis na ako. Hindi ko ipagsisiksikan ang sarili ko sa bungangerang katulad mo. Bilisan mo nang umalis! Ang dami mo pang putak! Hayaan mo't bukas na bukas din iaasikasuhin ko na yung pakikipaghiwalay ko sa'yo para malaya na kayong magsama ng babae mo. Pero ngayon,
ngayon, huwag mo munang ipapakita sa akin yung pagmumukha mo! Papa Dudut, masaya sana ang araw na yon dahil dumating ang mga anak namin. Pero sa halip na makapagsaya ay yung pag-aaway pa namin ang eksenang naabutan nila. Ang mas masakit pa roon ay hindi lahat ng mga anak ko ay naunawaan ang pinagdaraanan ko noon. May isa ring kumampi kay Ramon, yung anak kong lalaki. Hindi ko na lamang babanggitin ang pangalan niya dito sa sulat para manatili ang pagka-pribado ng buhay niya. Pero nasaktan ako nang sabihin niyang magsasawa din ang tatay niya sa pambababae at babalik din sa akin. Sa pagkakasabi niyang yon ay parang sinusuportahan pa niya ang ginagawa ng tatay niya. Masakit yon sa akin hindi lang bilang isang ina, kundi bilang isang babae din. Lalo na't may asawa na yung anak kong yon. At narinig din noong asawa niya yung mga sinabing yon ng anak ko. Ngunit kagaya nga ng dati, nauwi din naman sa wala yung bala kong makipaghiwalay kay Ramon. Kinabukasan nga kasi noon ay nagtanong-tanong ako sa kakilala ko na abogado sa munisipyo at sa kaibigan kong naglilingkod sa simbahan kung paano ang proseso ng annulment. Pero doon ko nalaman na napakahirap at napakagastos pala ng prosesong yon. Bukod pa doon ay pinanghinaan din ako ng loob dahil halos lahat ng nakausap ko ay hindi ako sineseryoso. Ang tanda na raw namin kaya bakit hindi ko na lang daw hintayin na mamatay si Ramon? Bakit hindi ko na lang daw tanggapin na ganon ang asawa ko, Papa Dudut? Dapat daw kung makikipaghiwalay ako ay noon ko pa ginawa. At hindi kung kailan wala nang silbi at uugod-ugod na ang asawa ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil mas mahihirapan pa ako sa proseso ng pakikipaghiwalay kay Ramon ay muli akong nagtiis. Nagpatuloy yung ganong sitwasyon namin ng asawa ko sa bahay. Pero aaminin ko, Papa Dudut, na talagang hindi ko na kaya. Umuwi man siya o hindi ay hindi na bago sa akin. Paminsan-minsan naman ay pinupuntahan ako ng mga anak ko o kaya ay ng mga apo ko. Kaya hindi na rin ako noon gaanong nalulungkot. Sa katagalan naman ay hindi ko na rin napigilang magtaka. Nasa loob ng 6 na buwan ay nabibilang na lang sa mga daliri ang pag-uwi ni Ramon sa bahay. Wala naman sanang problema yon dahil nagtatalo lang kami tuwing dumarating siya. Bagay na gusto ko nang iwasan dahil nakakapagod na rin naman. Isa pa'y wala na rin yung magandang naidudulot sa akin dahil na-high blood lamang ako tuwing pinapaalala niya yung kataksilan niya. Ipinagkibit balikat ko na lamang yon pero aminado ako na nararamdaman kong parang kakaiba na yung nangyayari ng panahon na yon. Yun na kasi yung pinakamatagal na hindi siya namalagi sa bahay. At si Melanie na rin yung pinakamatagal na naging kabit ng asawa ko. Kaya naman hindi ko na napigilang magtaka. Hanggang sa aksidente kong natuklasan ang kadahilanan, Papa Dudut. Kailangan ko palang bumili ng talong tsaka kalahating kilong... Ay, pag minamalas ka nga naman, oo. Sa dinami-dami ba naman ang makikita ko rito sa palengke? Yung mga taksil pa! Humandak sa akin, babae ka! Kung saan-saan ka nakatingin, ha? Babanggain kita ngayon. Aray! Ano ba? Tumingin ka nga sa... Marsha? Oh! Kumusta, Melanie? Buntis ka? Oo. Sa asawa ko ba yan? Oo! Magkakaanak na kami ni Melanie. At talagang hindi man lang kayo nahiyang sabihin yan? Ang kakapal talaga ng mga mukha ninyo, no? Nakakadiri kayo! Ano bang sinasabi mo? Mahal namin ni Babe ang isa't isa. Babe! Adi ka siguro, ano? Hindi lang kita nasita nung nakaraan eh. Pero ipapaalala ko lang sa'yo, ha?
Magsisi-70 anyos na yung asawa ko. Tapos tatawagin mong babe? Hindi ka man lang ba kinikilabutan tuwing tinatawag mo siya ng ganon? Melanie, halika na. Mauulit pa rito yung nangyari sa mall noon eh. Hindi! Teka! Punong-puno na ako dito eh. Kung dati, pinayagan ko siyang sabunutan ako sa harap ng maraming tao, ngayon, lalabanan ko siya. Ha! Iba na nga talaga ang panahon ngayon, ano? Kung sino pa yung kabit, ay siya pa yung matapang. Hindi ako kabit! Babe, sabihin mo nga dito sa matandang hukluban na to na hindi mo ako kabit. Sabihin mo yung balak natin. Hihiwalayan mo na siya, di ba? At magpapakasal na tayo? Hayaan mo na siya. Umuwi na tayo. Huwag mo na lang patulan. Baka kasama lang sa pagbubuntis mo. Hindi! Sagutin mo yung tanong ko! Ipamukha mo sa intrimitida na to na seryoso ka sa akin. Na mas gusto mo ako maging asawa kaysa sa kanya. Aba, ang kapal talaga ng mukha mo, no? Para lang sa kaalaman mo, ha? Ang tagal ko nang gusto makipaghiwalay dyan sa makating asawa ko na yan. Pero ayaw niya. Ayaw rin ng mga anak namin. Pwes, ngayon makikipaghiwalay na siya sa'yo. Di ba, babe? Sabihin mo sa kanya. Melanie, halika na. Hindi! Sabihin mo sa kanya! Sabihin mo na mapahiya siya rito! O ano? Mukhang ikaw ang napahiya, ah! Ha! Magaling ka lang kasing kumabit, pero boba ka pagdating sa ibang bagay. Akala mo ba, ganun lang kadali ang makipaghiwalay? Kung ako nga na matagal ko nang gusto mangyari yun hindi ko nagawa. Yan pa kayang asawa ko na siyang nangabit? Nakakatawa ka, Ineng! Bakit? Ano bang tingin mo sa sarili mo, ha? Na sobrang talino mo? Iniwan ka nga ng asawa mo. Losyang ka na't uugod-ugod pa. Baka nga pag inaya ka niya sa kama, makalas na lang yung mga buto mo at mabali sa rupok. Ibang klase? Hindi ka lang pala boba. Sobrang bastos mo pa. Kita mo na, yan lang ang kaya mong isipin. Baka nga yan lang din ang kaya mong gawin Yung bumuka ka sa kama para sa asawa ko. He! Tumigil ka! Akala mo! Aray ko! Kung Natuluyan na! ka pananalo ngayon! Tigilan din! Iwan mo ako! Ano ba kayo? Tumigil na kayo sabi! Iwan mo ako! Babe! May dugo! Dinudugo ako! Anak ng... Tulong! Tulungan niyo kami! Papadudot muntik nang makunan si Melanie dahil sa mga nangyari sa amin ng sandaling yon. Aminin ko na natakot at nag-alala ako para sa batang dinadala ni Melanie. Pero hindi para sa kanya. Sinubukan ko namang kumalma noon pero siya yung unang nanugod sa akin. Hindi ko rin naman pinagsisihan na kinumpronta ko siya lalo na noong malaman kong nagbunga na pala ang kataksilan nila ni Ramon. Dahil nga sa mga nangyari, nalaman na rin ng mga anak namin ni Ramon na nabuntis niya ang kabit niyang si Melanie. Pinaghalong galit, lungkot at pandidiri ang naramdaman ko ng panahon na yon, sa totoo lang. At alam kong ganun din ang nararamdaman ng mga anak namin. Pero kahit na ganoon nakalala yung ginawa ng tatay nila, pinalampas pa rin nila yon at pinagkibit balikat na lamang. Ang masakit pa ay iisa pa rin yung sinasabi nila. Patawarin ko na lang daw si Ramon dahil matanda na ito, Papa Dudut, at hindi na rin naman siya magbabago pa. Nakakapanghina man pero sinunod ko yung gusto ng mga anak ko, Papa Dudut. Ilang buwan matapos ang pagdurugo ni Melanie at hindi pagpaparamdam ni Ramon sa akin o sa mga anak namin, ay bigla na lamang kumatok sa pinto ng bahay namin yung hindi ko inaasahang bisita, Papa Dudut. Sandali lang! Oh, anong ginagawa niyo rito? Marcia, pasensya ka na. Wala na kaming malapitan. Aling Marcia, na-stroke po ang asawa niyo. Pasensya na po.
Wala na po kasi kaming ibang alam na pwedeng lapitan. Ah, ganon. Nung maayos pa siya't nakakapagbigay ng pera, kung angkinin mo, akala mo kasal na kayo. Tapos ngayong na-stroke, asawa ko na ulit. Marcia, sorry. Grabe ka, Ramon. Grabe itong ginawa mo sa akin. At ang kapal naman talaga ng mukha ninyong humingi ng tulong sa akin pagkatapos ang lahat ng mga ginawa ninyo. Aling Marcia, patawarin niyo na ho kami. Walang-wala na po kami. May sakit po si Ramon. Pinalayas na rin kami sa inuupahan namin. Tapos ilang buwan pa lang tong anak namin. At talagang isasangkalan mo pa yung anak ninyong kalong-kalong mo ngayon, ano? Anong gusto ninyo, ha? Patuloyin ko kayo't patawarin na lang? Pagkatapos gusto ninyo na kupkupin ko kayo at alagaan, ganun ba? Kahit ilang buwan lang po, Aling Marcia. Hahanap naman po ako ng trabaho. Kailangan ko lang na mapag-iiwanan sa anak ko at kay Ramon habang naghahanap buhay ako. Sige na ho. Sana nauunawaan ninyo yung hinihiling ninyo sa akin. Dahil ang hinihiling ninyo ay magsasama-sama tayo sa iisang bahay. Ang galing naman! Ang legal na misis, yung kabet at yung hayop na asawa. Kayo ang nagpakaligaya. Ngayong hirap na kayo, sa akin kayo aasa. Tawarin mo ko, Marcia. Hayop ka, Ramon! Ang kapal ng mukha mo! At ikaw, Melanie, tanga ka! Papatol-patol ka sa matanda, tapos hindi mo naman pala kayang panindigan. Aling Marcia, parang awa niyo na po. Kahit hindi na po para sa amin. Para dito na lang po sa inosenteng batang to. Sige, pagbibigyan ko kayo. Pababayaan ko kayo manirahan dito sa bahay ng 3 buwan, pero aalis ako. Sagot nyo na yung kuryente at tubig dito. Pero pagkalipas ng 3 buwan, ayoko nang makita yung mga pagmumukha nyo rito. At para sa'yo naman, Ramon, tapos na tayo. Salamat po, Aling Marcia. Pwede na po ba kaming pumasok? Ba't parang sabik na sabik ka pang tumira dito, ah? Pasensya na po. Natuwa lang talaga ako na may matutuluyan na kami. Pwede ho bang makahingi pa ng isang pabor? At ano pa? Abusada ka! Pakihawak naman yung anak ko. Kukunin ko lang yung mga gamit naming naiwan sa tricycle na sinakyan namin. Ay, iba rin naman talaga ang kapal ng mukha mo, no? Papadudot pansamantala ko ngayong naninirahan sa bahay ng kumari ko. Magdadalawang buwan na ang lumipas mula nang pinatira ko sa bahay sina Ramon at Melanie. Hindi na rin ako nakibalita pa sa kanila pero ang huling balita ko sa mga anak ko ay hindi rin nila natiis ang tatay nila at inaabot-abutan din nila ito kahit na papaano. Kahit na alam kong kailangan nga ni Ramon ng tulong ay nasaktan ako sa ginawang pagtulong ng mga anak ko. At sa pagkakataong yon ay kinumpronta ko na sila. Sinabi kong nagtatampo ko sa kanila dahil sa bawat sandaling sinasabihan nila ako na magpatawad at magtiis ay para na rin nilang sinasabi na mas mahalaga ang tatay nila kesa sa akin. Kaya wala na silang nagawa nang sinabi kong itutuloy ko ang pakikipaghiwalay sa tatay nila kahit gaano pa katagal ang aabutin ng proseso. Sana balang araw kapag humupa na ang galit ko sa asawa ko at kay Melanie ay tuluyan ko na rin nga talaga silang mapatawad. Pero sa ngayon ay hindi pa muna. Hindi ko pa sila kayang harapin at mas lalong wala akong balak na konsentihin sila. Masakit sa akin na humantong sa ganito ang lahat, Papa Dudut. Pero sa kabilang banda ay nakahinga ako ng maluwag dahil parang nabunutan ako ng mahabang tinik. Ngayong seryoso na akong hiwalayan si Ramon, ngayon ko palang naramdamang mabuhay ng naaayon sa mga gusto at desisyon ko. Ngayon lang ako naglakas ng loob. Sa edad ko na ito na 66 ay ngayon ko lang natagpuan yung lugar ko. Masaya ako. Nagkaroon ako ng kapayapaan. Hanggang dito na lamang, Papa Dudut, mabuhay ang Barangay LS. At maraming salamat po
sa bumubuo ng Barangay Love Stories. Ang uhusay po ninyong lahat. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Marsha. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever